Hello, what's up mga papsi? Magandang araw sa inyo mga paps at welcome sa aming vlog namin ni Mrs. Yan. So di natin namamalayan mga paps, 10 months na kami dito mga paps sa bansang Hungary. Sa mga kapapsi natin na subscriber, huwag sana po kayo magsawang manood sa aming mga video ni Mrs. Kahit na bihira lang kami mag-upload ngayon kasi medyo busy, pero sisikapin namin ni Mrs. na makapag-upload na kami lagi. So, kumusta yung mga kababayan din natin dito sa bansang Hungary, mga ka-OFW natin? Sana okay din kayo dyan mga paps. At tis lang, laban lang para sa mga pamilya natin, mga papsi, no? So, nandito kami sa park ni Mrs. kasi bumili kami dun sa co-op. So, sabi ko kay Mrs. Tambay muna tayo kasi marami ring nagko-comment sa amin ni Mrs. yung mga nagtatanong. So, sasagutin namin muna ni Mrs. kahit mga ilan-ilan lang muna para makagawa na rin kami ng video. Ito, may nagtanong sa amin mga paps, si Ma'am My Culinary Ventures. Yan, tanong ni Ma'am sa amin, ni Mrs. So, basahin mga Mrs. Sir, kailangan pa ba ng yellow card? So, yun. Yung yellow card siguro yung tinutukoy ni Ma'am. Baka pag mag-apply, papunta kayo dito sa bansang Hungary o papakita sa airport. So wala na pong yung yellow card siguro is kung fully vaccinated ka. Wala naman, no? Hindi naman kami dito kasi sa Hungary wala na siyang hindi na siya tinitingnan kung fully vaccinated ka ba. Pero siguro sa Pilipinas inihingian yung iba ng yellow card kasi chine-check nila kung okay ka ba sa first dose at saka second dose. Pero sa experience namin ni Mrs. yun na yun hinahanap mga paps nung pumunta kami dito sa bansang Hungary. So hindi nyo na po kailangan problemahin yun mga paps kasi okay naman dito pagdating dito mga paps. Okay, so sana nasagot namin yung tanong ni Ma'am My Culinary Venture. Yan. Magandang araw sa inyo po. Sana tuloy-tuloy po ang panonood ninyo sa mga video namin ni Mrs. Tsaka po meron po nagtanong, ito po yung kapatid sa iglesia po namin, si Ma'am Angelique Nelson. Yan. So hello po kapatid, pwede ba mag-ask regarding sa lokal po dyan? Yan ma'am. So regarding po sa lokal namin dito po kapatid, isang lokal pa lang po yung pinagsasambahan namin. Dun po yun sa mismong Budapest City po. Ayan po yung isang lokal lang po muna na pinagsasambahan namin. Tapos kasi po mga malalayo po kasi yung mga ibang mga kapatid po dito. So ang ginagawa po namin pagsamba kapag di po kami nakapunta sa mismong lokal po, meron po kaming video link. Pero by groupings po yun. Kailangan po kung may mga kapatid na malapit doon, parang doon po kayo mismo pupunta para sumamba po kayo ng sama-sama. Pero dito po kasi kailangan talaga na nila na kailangan makasamba na po mismo sa lokal. Pero dahil po sobrang layo, mga 4 hours to 5 hours po ang mga biyahe, na-allowed po nila na na mag-video link po, pero by groupings. Yun po yung tanong po ni kapatid na Angelique Nelson po. Sana po nasagot po namin po kayo. Huwag po kayo mag-alala kung sakali pong nakapunta po kayo dito, pwede nyo naman po kaming kontakin tapos para po makausap po kayo ng Pangulong Diakono po namin dito mga paps, Ma'am Angeline po. So maraming salamat po. Sana po huwag po sana kayo magsawang sumubaybay sa amin sa mga video namin ni Mrs. Yan. At meron pa po nagtatanong. Ikaw naman. Si Sir User ZS 3NJN9CR8D.
tanong niya po is magkano placement fee nyo? Saan po kayo nag-a-apply ng visa? So yan mga papsi, isang ano naman po mga kapapsi natin na nagtanong. So kung yung placement fee po, kasi nung kami nag-apply ni Mrs., ang binayaran po namin ay nasa 18,000 po. 2022. Yun po, meron po kaming binayaran placement fee po noon. So ngayon po, wala na pong placement fee kayong babayaran, sagot na po ng employer po ninyo yun. So kung yung visa naman po pag-uusapan, assist naman po kayo ng mga agency nyo sa Pilipinas kung saan po kayo nag-apply. Kung i-schedule po kayo kung kailan po yung ano nyo, yung visa appearance nyo po dun sa mismong embassy ng Hungary. So papupuntahin po kayo dun para visa appearance. After po nun, maghihintay po uli kayo for biometric. So ganun lang yung ginawa namin ni Mrs. nung nag-apply pa lang kami sa Pilipinas. Pero handle pa rin kayo ng agency dyan sa Pilipinas. Wala pa kaming na-encounter or nabalitaan na yung pupunta yung magtutourist visa po, wala pang ganun. Agency talaga ang magpa-process sa inyo dyan sa Pilipinas para makakuha kayo ng working visa. So sana nasagot namin yung tanong nyo po. At wag po ko sana kayong magsawang manood sa amin ni Mrs. sa mga video po namin, kapapsi. So meron pa si Ma'am Janet's Vlog. So ang tanong naman ni Ma'am Janet's Vlog, may balak na po ba kayo dyan mag for good? Yan, always watching your vlog from New Zealand ba to? Yun, so sa ngayon po, di po namin iniisip ni Ma'am si yung mag for good po dito kasi kailangan din po ng malaking pera, may ipon din po kayo at saka kaya rin po ninyong mangupahan dito ng bahay. Yun po kasi yung mga basihan nila para pwede kayong tumira dito. Basta kaya nyo pong mangupahan ng bahay tapos meron po kayong ipon sa bangko mga paps, di ba? Malaking halaga rin yung inaano nila para parang may show money kayo. Kasi hindi naman sila basta-basta, hindi ka naman kayo papayagan dito kapag wala naman kayong ipon, tsaka hindi nyo rin kayang mangupahan ng bahay dito. Sa ngayon siguro dahil magwa 1 year pa lang kami, hindi pa rin namin masyadong yung pagpaprocess nung for good dito sa Hungary. So ang isip lang muna na ni Ma'am si makaipon ng pera. So wala namang masama kasi maganda rin naman dito sa bansang Hungary. So maraming mga gandang pasyalan dito. Tapos yung mga karne, mura din ng mga karne dito. Yung isda lang yung medyo mahal kasi bihira lang sila makaano dito ng isda. So okay naman pag sakali di natin alam, bahala na po. Basta mahalaga po makaipon muna po kami ni Mrs. So maraming salamat kay Ma'am Janet's Vlog. Sana nasagot po rin namin yung tanong nyo po. At wag po sana kayong magsawang sumubaybay sa amin ni Mrs. sa mga video namin. So ito pa, last. Meron pa uli nagtanong si Sir Mishioka. Sir, matanong ko lang, need ba 3 years old pataas dapat ang anak mo para ma-file mo? Gawa sinabihan kasi kami ng bagong interview namin na wag sabihin. So sa amin naman kasi nung time na yun, wala naman sa amin sinabi na wag sabihin dun sa agency, basta as long na dala nyo po yung birth certificate nyo ng anak nyo pagpunta dito sa bansang Hungary, pwede kayong mag-file for tax free. Sa amin kasi ni Mrs. Dinala lang namin yung wala naman sa amin sinabi sa agency sa amin sa Pilipinas na ganito. Basta dala lang namin yung birth certificate na ng mga anak namin, kung meron kayong birth certificate. Pagdating nyo dito, kung asikasuhin nyo ng broker nyo o agency nyo dito sa bansang Hungary para maging tax free kayo. Pero kung wala po kayong agency na hawak dito sa Hungary, pwede po kayong mag-asikaso. Basta dala nyo po yung birth certificate nyo mga paps ng mga anak nyo mga Pero paps. Yung pagiging tax free dito is
tatlo pataas ang anak. Pero pag isa o dalawa yung anak mo, kinakaltasan ka pa rin ng tax. So, yun mga paps, no? Basta as long na dala mo yung birth certificate ng anak nyo, pagpunta nyo dito sa Hungary, pwede nyo nang i-file yung yung anak nyo para maging tax free kayo mga papsi. So, valid yon yung sa anak nyo, valid yung tax free nyo kapag yung edad ng anak nyo ay nasa hanggang 18 years 17. old. 17 years old. Pagdating So, na ng 18. pagdating na ng 18 years old, so wala Hindi na. siya, At saka kailangan para maging tax free kayo mga paps, 3 to 4 yung anak nyo. Pero kung mga isa, dalawa, lang yun. Hindi kayo masyado malaki rin babawasan ng tax, di ba? Ulit mo lang yung sinabi ko. Kasi kami 4 na anak namin ni Mrs. Pero yung isa naming anak is mag-18 na. So yun mga paps, no, sana nasagot namin yung mga tanong niyo mga paps. So siguro tama na muna ito kasi saglit lang kami dito, tas uwi muna kami magluluto kasi bukas may pasok na kami ni Mrs. So kung yung mga gusto nyo pa rin itanong mga paps, comment lang kayo dyan sa mga video namin, nababasa naman namin ni Mrs. So sasagutin namin lahat yan ni Ma'am C kapag may time po kami. Kung ano po yung mga pwede nyong itanong about dito sa Hungary, gusto mag-apply pa lang, yung mga gusto nyong malaman about dito sa Hungary, i-comment nyo lang tapos sasagutin namin ni Mrs. Diba? So yan. Sasagutin namin sa abot ng makakaya. So salamat mga papsi. Sa kita-kits tayo ulit sa susunod naming video ni Mrs. Siyempre sa mga bagong kapapsi natin, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para update kayo sa aming mga video ni Mrs. So kita-kits tayo ulit mga paps. Ingat po kayo lahat mga kababayan natin at sa Pilipinas. God bless po.